Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan. Doctors Online. Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Doctors Online. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards. Doctors Online. Kumonsulta na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa na naman pong Lunes at welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyo pong veterinaryo at your service, ang inyo pong doktor ng inyong mga alagang aso, pusa at lahat. Okay, nandito po tayo ngayon, Lunes, at magkukwentuhan na naman tayo. Ang ating paksa ngayong araw na ito ay patungkol po sa antibiotic resistance in pets. Yan din po, naalala ko ang huli ko yatang topic, pero gusto ko lang po siyang ituloy dahil maganda po itong programa na ito dahil isinasabay na po natin ito dun sa programa ng DOH, yung kanilang programa na One Health, okay? Yung paglaban sa antibiotic resistance. Kasi alam niyo po, napaka-importante nitong topic na to dahil hindi lang po ito sa tao nangyayari, sa hayop din. Kaya dapat iniingatan nyo yung pag-inom nyo ng antibiotic dahil marami po tayo, mga kaagapay, na hindi nakakaintindi dun sa nangyayari kapag basta-basta ka na lang uminom ng antibiotic. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, para po sa ating topic na antibiotic resistance po sa ating mga tao at sa hayop. Yung ating pong DOH na programa, yung One Health, medyo konektado po ito dito. Kaya makakatulong po ito ng malaki dahil gusto rin nating makatulong ito sa ating mga alaga. Dahil hindi lamang po ito na tutungo at nakakatulong sa ating mga kaagapay, sa ating po mga tao, kung hindi nakakatulong rin po ito sa lahat ng hayop. Dahil alam niyo po, hindi niyo na itatanong, no? Yung paggamit po ng antibiotic ay napaka-importante. Hindi po ito basta-basta na parang iniinom lang, puputulin natin o kailan natin gustong inumin, tapos pag magaling na tayo, ay ititigil na natin. Okay? Paalala po ito sa lahat dahil meron pong tinatawag na antibiotic resistance. Para madali pong ipaliwanag ito dito sa ating palatuntunan, yung antibiotic resistance po, pag tayo ay umiinom ng antibiotic, nilalabanan po niya yung infection. Okay? Yung bakterya na nandun sa katawan natin, mamamatay po yun dahil po sa antibiotic. Pero, nangyayari na po ngayon na hindi na tumatalab yung antibiotic na iinumin natin dun sa specific po na bakterya na sadya niyang dapat patayin. Okay? Hindi na po nangyayari yun. Bakit ganun? Dahil nakakapag-develop na po ng resistance o panlaban yung bakterya laban po dun sa ininom nating gamot, ininom nating antibiotic. Nalalabanan na niya. Hindi na po tumatala. Bakit ngayon nangyayari yun? Dahil po rin sa kasalanan natin. Okay? Madalas po kasalanan natin pero hindi na natin maiwasan na hindi na po ngayon malabanan ng antibiotic yung bakterya na ating ginagamot. Okay? Napakalaking halaga po nito sa buhay natin. Kasi habang tayo po ay tumatanda, nagkakasakit tayo ng paulit-ulit. Mas marami tayong nagiging sakit. At
umaabot po ito sa punto na nahihirapan na po yung doktor na humanap ng lunas laban dun sa sakit natin dahil nakapag-develop na po yung katawan natin ng panlaban. Dun sa nakapag-develop na po, ulitin ko na, nakapag-develop na po yung antibiotic, lalabanan na siya ng bacteria. Hindi na niya kayang gamutin yung bacteria. Okay? So, sa aso po at sa mga hayop nangyayari na ngayon, nakakalungkot, hindi lang sa tao. Okay, meron lang po akong ilang items dito na papanggitin sa inyo para maalala ninyo kung ano yung mga dapat nating gawin para ah, malaman ng mabuti yung tamang gagawin. Okay? Okay? Bakit po ba nagkakaroon ng antibiotic resistance? Okay? Dahil po yan sa overuse o misuse of antibiotics. Halimbawa po kami, no, bilang veterinaryo, dinala nyo sa amin yung aso nyo. Okay? Nagreseta po kami ng gamot. Okay? Nung kami po ay nagreseta ng gamot at ng antibiotic, okay? Nung nire-reseta po namin yan madalas sa reseta, 7 araw. Okay? Pinipilit po namin sabihin doon na kailangan 7 araw tapusin yung antibiotic. Okay? Para hindi natin alam kasi may nangyayari pagkatapos na yun. Pero habang ginagamot nyo na po sa bahay ninyo ang inyong aso, halimbawa po, no, sinisipon, o kaya po nagdadiarrhea, nagtatae, no? Nagbigay kami ng antibiotic. Pagkatapos po ng 3 araw, nawala na, gumaling. Gumaling na yung inyong yung sakit ng aso ninyo, yung sipon niya o kaya yung kanyang pagtatae. Naisip niyo po, ay, total, para makatipid ako, hindi ko na tatapusin. Tama na, kasi magaling na siya eh. Hindi na siya nagtatae, hindi siya. Ngayon, na sinisipon. Sa isang banda po maganda yun dahil nakakatipid tayo, pero lingid po sa kaalaman ng ating mga kaagapay, may komplikasyon pala na mangyayari kapag tinitigil mo ang paggamit ng antibiotic. Kaya sabi ko dito po, misuse at misuse and overuse. Okay? Ang nangyayari po, nagde-develop po yung panlaban ng bakterya dun sa binigay nyo kasi hindi nyo tinapos ng 7 araw. Nagkakaroon na po ng memory cells, yung bakterya at nakakaisip na siya ng paraan, babaguhin niya yung sarili niya, immune-mutate niya para labanan itong gamot na to. Kaya sa susunod ngayon na magsisipunin at magtatae uli yung inyong aso, babalik na naman kayo sa amin, magre-reseta kami ng parehong antibiotic. Okay? Pagdating po sa bahay ninyo, magtataka kayo, dati-dati tumatalab po yung pinibigay niyong gamot. At ngayon hindi na. Yan ang ibig ko pong sabihin. Huwag niyo pong tapusin, ay huwag niyo pong putulin yung regimen ng treatment namin. Pag sinabi namin 7 araw, dapat 7 araw. Kung sakali na malalagpas, huwag din pong lalagpas kung ano yung sinabi ng doktor. Dahil yung katawan niyo po mag-a-adapt, makakaisip yung bakterya na nagsanhi ng sipon at pagtatae, makakaisip siya ng panlaban dun sa antibiotic na nireseta ko. Ngayon, hindi nagagaling yung aso ninyo. Iisip na naman kami ng panibagong antibiotic. Yun ang problema. Pangalawa po, okay? Nabanggit ko na to kanina, nag-mutate na rin po yung bacteria. Kung kaya, pag nagbigay kayo ng antibiotic ngayon, okay, lalo na namang hindi tatalab kasi nag-mutate na siya. Okay? Nagkakaroon din po ng tinatawag na horizontal gene transfer. Ang tawag po nun, habang marami kayong antibiotic na iniinom, marami rin yung naiisip ng bakterya na labanan yung gamot. Na ipapasa niya ngayon yung panlaban na yun. Kasi marami na sila dun eh. So, pangatlo po yun. Panglima po, sa modernization ng ating buhay, na po, mabagal po ang pag-develop ng gamot. Natatagalan. Nakita nyo nga po, nung nagkaroon tayo ng COVID, di ba? Ang tagal bago nila nakaisip ng bakuna.
Samantalang dapat noon pa, meron na tayong panlaban. Pero hindi po yun ganun kadali. Kaya nauunahan na ng sakit, mas maraming sakit na lumalabas kumpara dun sa gamot na naiimbento. Diba? Yan po yung tinatawag na lack of new antibiotic development. Mas mabagal tayong umaksyon kaysa sa pagdami ng sakit. Okay? Panlima po, kahit naman po gaano karami ang iinumin yung gamot, kapag poor ang infection control, halimbawa po, dun, o pasintabi po ito dun sa aming mga kaibigan na may mga kennel at may mga rescue center. Yan. Pag hindi po malinis ang ating kapaligiran, kahit anong dami ng gamot ang inumin mo panlaban sa sakit, palala ng palala. At habang hindi ka naglilinis sa iyong kapaligiran, patuloy pong magkakasakit ang lahat. At hindi natatalab yung gamot, kahit na gaano kagaling yun. Kasi, unang-una, hindi mo nilinis. Poor infection control. Ibig sabihin, gamot ka lang ng gamot, hindi ka naglilinis. Yun ang ibig ko sabihin po. Sana maisip niyo po yan. Okay? Meron po tayong tinatawag na agricultural use of antibiotics. No? Yung antibiotic po kasi, magkikwento ko po sa inyo to. No? Meron akong farm noon po, okay, ng baboy. Okay? Para po maibenta ko ng maganda ang aking baboy, siyempre kailangan patabain, pabigatin, at palakihin. Okay? Usually mga 90 kilos to 100 kilos. Dapat yung, di ba, yung baboy. Okay? Ako po ay hindi pa veterinaryo noon eh. Pero sa pag-iisip ko at pag-aaral ko noon, ganito pala ang mga magbababoy. Maraming magbababoy na ganito, no? Sana po ay matauhan din sila, no? Kasi meron po silang binibigay na gamot sa baboy na hindi ko alam, ano? Na kinuwento lang nila sa akin, ano? At binigyan nila ako ng gamot na to. At sabi nila, Dok, pag binigay mo tong gamot na to sa baboy mo, tataba, lalaki, tataba, bibigat, mas maganda yung timbang ng baboy mo, mas malaki yung presyo, syempre. Okay? Dahil nga po doon, sinunod ko naman kasi ihahalo lang to po ito sa feeds, ipapakain bago ko ibenta. So sa aking gulat, aba, napakagaling nga naman yung baboy ko ay lumaki, naging lumaki talaga, naging massive, bumigat, bago ko nabenta. Sabi ko sa mga kaibigan ko, ano po itong gamot na to na ibinigay niyo sa akin? Okay? Hindi rin nila daw alam yung active ingredient. Pero nung akin po ako'y nag-imbestiga, ang nilalagay pala nila dito para tumaba ay steroids. Okay? Ano po yung steroids na? Salbutamol. Sa aking pagsisisi, sabi ko, kung alam ko lamang pala na ganyan yan, hindi ko yan ibibigay. Kasi hindi ko alam, hindi pa po ako doktor noon eh. So sabi ko, ganito pala ang mga karamihan po ng mga magbababoyan para lang tumaba. Siyempre, hindi naman po lahat ganito, no? Pero may mga maliliit na magbababoy na ganito para lang po kumita. So, ang epekto po nito sa tao, malaki. Pag nakain niyo po yung baboy na yon, okay, magkakaroon na kayo ng parang tinatawag ko ngayon dito, antibiotic resistance. Yung salbutamol po steroids yun, may epekto yun sa katawan. Okay? Kung may asthma ka, yan ang unang-unang mong gamot na kailangan i-take para matigil po yung inyong asthma, makatulong sa ubo. Pero ngayon, nakain mo siya accidentally galing dun sa baboy o meat na merong baboy na kinain yung salbutamol. So, ibig sabihin, magkakaroon ng resistance or may epekto yun sa'yo dahil baka mamaya pag nag-salbutamol ka na, hindi ka na masyadong gagaling. Diba? Isa po yan sa mga dilema na aking nakita noon na nakakalungkot. Kaya sabi ko po, sana ay magkaroon kayo, bumili lang po kayo ng baboy doon sa lugar na kung saan ito po ay na-inspect. Okay? So, marami po dyan, yung sa backyard nilang bibilin. Alam ko, may mga malulungkot na kwento dyan sa Balintawak na benta, double dead, o ganyan-ganyan. Pero, napaka-importante po nito ang aking kinikwento kasi makakaapekto po sa kalusugan ninyo ang hindi nyo paggamit ng tama sa gamot. Hindi lamang po yan sa antibiotics, pati po sa lahat ng bagay. So, yan po yung aking ikiniwento ngayon. So, sana po ay nakatulong yan. Ang aking pong advice, itutuloy ko na po ngayon, is number one,
Sundin nyo yung doktor nyo kung hanggang kailan nyo lang pwede siya inumin. Huwag yung bawasan, huwag yung sobrahan. Yung eksakto sumunod kayo. Kapag kakailangan nyo pang uminom ulit dahil akala nyo hindi tumitigil yung ubo, huwag nyo, hindi po natin kayang desisyonan mag-isa ang pag-inom ng antibiotic kasi marami pong epekto to at komplikasyon. Kung kaya't hindi nga tumatanggap sa butika ng bibili ka ng gamot nang wala kang reseta. Kasi nga, hindi nyo alam, may epekto talaga to. Okay? Tapusin nyo ng buong buo. Okay? Huwag yung, kung ano yung ininom yung antibiotic, huwag nyo i-share sa iba. Ibig sabihin po, hayaan nyo sila magpa-check up dahil yung doktor ang magsasabi ng tamang gamot. Okay? Tamang gamot na dapat nilang inumin. Ganon din po yun sa aso. Okay? Hindi porkit tumalab itong gamot na antibiotic na to, meron kayong kapitbahay na nagtataidring aso, yun din ang ibibigay nyo. Hindi po ganun yun. Kailangan sumangguni pa rin sa doktor dahil yung doktor na nakakaalam dahil baka mamaya yung aso na yun, ibang problema. At yung epekto na inom na niya, in the future, hindi siya magkakaproblema ngayon, pero in the future, he will have a problem. Okay? Okay? Huwag po kayong mag-iipon ng antibiotic sa bahay. Okay? Dahil, aantayin niyo ulit na pagka nagsakit kayo, kailangan sumangguni sa doktor para po, di ba? Para sumangguni sa doktor para mabigyan kayo, ma-prescribe ng tamang gamot, tamang antibiotic. Kasi pag uminom kayo on your own ng mali, dahil nainom nyo na to, na-expose na kayo sa iba pang sakit noon at ininom nyo ulit, dyan papasok na naman yung antibiotic resistance. Okay? Ganun po yun. Huling-huli pong billing ko ito, no? Kasi bago tayo mag-break. Ano? Huwag nyo pong pressurein yung doktor nyo na bigyan kayo ng antibiotic. Kasi sa tingin nyo, yun ang gagaling. Hindi po kayo yung doktor. Okay? Ang doktor po, yung veterinaryo at yung doktor ng tao. Siya po ang doktor. Siya po ang magde-decide kung ano inumin nyo. Hindi kayo. Hindi dahil ito tumalab sa inyo last time, tatalab uli ngayon. Kahit na tumalab po siya ngayon, may epekto na po yun sa katawan ninyo at magkakaroon na kayo ng, sabi ko kanina, antibiotic resistance. Yan. Tandaan nyo po, kasi napaka-importante po nito sa buhay natin. Lalo na sa aso po. Yung mga aso ko po at mga pasyente ko na umaabot na ng 18 years old, 20 years old, ginagawa na po namin ng antibiotic susceptibility test. Ibig sabihin po noon, marami na, dahil sa tanda nila, di ba, marami na silang nainom na antibiotic at marami nang na-develop na resistance. Kung kaya't dapat gawa ng test. Ang tawag po dito, antibiotic susceptibility. Pipiliin po, kukunan siya ng dugo, kukunan ng sample, itetest, at aalamin kung ano po yung tatalab na antibiotic sa kanya dahil marami na siyang nainom na antibiotic noon, maaaring hindi natutumanab. Doon po makikita kung ano yung gamot na tama, na sensitive, at kung ano yung gamot na resistant na. Okay? Normal po yun. Sa tao ginagawa din siya. Kaya ingatan po natin kung kaya po may doktor para turuan kayo. Hindi porket magaling na kayong mag-alaga ng aso, marami na kayong napagaling, ay alam nyo na lahat ang sakit. Pero hindi nyo alam yung epekto ng gamot na pinapainom nyo. Gagaling siya ngayon, pero in the future hindi na. Okay? Kung kaya't lalong-lalo na yung mga sakit na severe, yung mga inooperahan, yung mga matatandang aso, yung mga paulit-ulit na sipon, paulit-ulit na ubo sa tao at sa aso, okay, masusing na iimbestigahan ng doktor yung tamang gamot na dapat para sa kanya. Hindi po yan dahil pineperahan kayo ng doktor or itinatama po yun namin ayon sa pag-aaral ng napakatagal. Napakatagal po namin nag-aaral. Kaya hindi po kami dapat basta-basta lang siyempre maisa sa baliwala. At isipin niyo po yung kapakanan ninyo bilang tao at kapakanan ng inyong alagang aso at hayop. Dahil pag hindi tumalabang gamot, ito po sa aso kasi pag hindi tumalabang gamot, ilang araw lang manghihina, mamamatay na. Hindi katulad sa tao, matagal pa, no? Pero sa hayop po, ilang araw lang.
na yan ay magtae, magsuka, wala na po yan. Kung kaya wala pong ibang sisisihin kundi kayo dahil sa katitipid natin, inisip na natin, tayo na ang doktor. Hindi po gano'n. Isipin niyo po, isang kwento po ng aking kaibigan na from Taiwan, si Dr. Bon Lee. Okay, kasama ko siya kahapon. No? Nagkaroon kami ng seminar kung saan kaming dalawa ang speaker. Meron siyang naimbentong makina, ang tawag doon, Antibiotic Susceptibility Machine. NAST. NAST po ang tawag doon. Maglalagay ka ng sample doon at in 24 to 36 hours, lalabas na po yung resulta at lalabas doon kung ano ang mga gamot na resistant na yung pasyente. Okay? Yung aming aso, yung aming pasyente o pusa. Doon masasabi kung anong gamot dapat mo nang gamitin. Kasi lahat itong grupo ng gamot na to, hindi natatalab sa kanya kasi resistant na siya. Napakahusay nitong makina na to para maimbestigahan at maitama yung paggagamot natin. Kasi ngayon po napakahirap para sa amin, lalo na sa aming mga veterinaryo. Pagka hindi tumalab madalas, kung hindi tumalab ang aming gamot, kami po bukas ay nasa Facebook na. Galit na si owner dahil pupunta siya sa Facebook, sasabihin niya, yung gamot po na binigay ni Doc Jomar, hindi tumalab. O, di ba? Ayan na. So, hindi niya po naintindihan na kailangan palang gawan ng sensitivity test. Okay? So, mamaya pong konti, mag-aano tayo, sasagutin natin ang ating mga katanungan about this topic, okay? Antibiotic resistance in pets, okay? Tapos, magkikwento pa po ako sa inyo kung ano yung mga dapat yung gawin at dapat yung bigay sa inyo. So, kaya hindi rin po tama, natatanungin nyo na lamang, kasi sasabihin ko, Doc, inuubo yung aso ko, yan mabibigay kong gamot, di ba? Hindi ganon, hindi po. Minsan hindi po ako nakakasagot ng ganon dahil minsan pagkagamot kagad ang binigay ng walang pakundangan, nagkakaroon po ng problema pagtanda. So, pag nagkasakit siya, hindi na siya tatalab. Lalong lalala ngayon yung ubo, lalong lalala yung sipon, lalong lalala yung kanyang pagtatae. Ang mangyayari, kasalanan na ni Doc. Diba? Kasi hindi raw tumalab yung gamot na nireseta niya. Samantalang kayo pala ang may problema kasi kung ginagawa nyo, pagka biglang nagtae, ito na kagad binibigay nyo. Marami po ako nababasa sa Facebook, yung SMP 500, nagtatanungan sila, tapos pag ginamit, Dok, ba't hindi naman tumalab? Siyempre, hindi nyo inalam yung tamang pagbibigay. Binigay lang ng 3 araw o kung binigay ng 2 linggo. Di ba hindi po dapat unless may discretion po ang inyong doktor, saka kayo gumawa ng paraan. Okay? Hindi po masamang magtanong. Mas makakasama kapag you take everything in your hands. Dahil pagka nagka-problema po, hindi gumaling, at lalong lumala, ang may kasalanan, kayo na. Okay? Kaya ako po ingat na ingat sa pagreseta dahil hindi rin po magbebenta ang mga butika kapag walang proper, siyempre, prescription. Ano po ba? Diba? Yun po ang mga dapat niyong tanda. Huwag niyong kalimutan po yan. Okay, mamaya pong kaunti ay babalik tayo para sa ating question and answer. Okay? Mag-ano po tayo. Ipapasa ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Tips. Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop.
Una, siguraduhing malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganoon rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Doctors Online, ang health center ng bayan. Iyo ang tanong. Kay Doc ang sagot. Okay, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Tayo po ay nagbabalik para po sa ating question and answer dito po sa napapakinggan tayo muli sa 702 DZAS FEBC.ph at napapanood sa FB Live sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Nandito po ako para sagutin yung ating mga katanungan about this topic. Okay? Yung una pong katanungan galing po sa ating kaagapay, Doc, ano po yung mga dahilan kung bakit naging resistant ang bakterya sa pets? Pwede kaya mangyari ito sa aso ko? Opo. Naalala niyo po yung 10 kong kinuwento kanina? Okay? Papanggitin ko lang po ulit ng mabilis na mabilis sa inyo. Okay? Kung bakit sila nagiging resistant dahil hindi niyo po maayos na binigay yung gamot. Sabi ni doktor, 7 days. Ginawa niyong 3 days kasi magaling na siya. O kaya hindi pa gumagaling, napatapos ng 7 araw, sinobrahan nyo o kaya tinaasan nyo yung dosage. Okay? Kasi sabi, hindi tumatalab yung binigay ni Doc, tataasan ko na lang yung dosage nga. O di yun, nalintikan po. Kaya hindi tuloy gumaling, lalong magkakasakit. Kung gumaling mo siya ngayon, in the future, hindi natatalab itong gamot na to kasi kayo po ang naglagay ng antibiotic resistance kasi yun ang problema, hindi napapaliwanag po sa ating mga kaagapay yung ganitong problema Okay? Sana po nasagot ko yan. Kaya pwedeng mangyari yan sa aso nyo, pusa nyo, ibon, hamster. Okay? Sumunod lang po sa payo ng doktor. Huwag maging doktor. Okay? Kahit hindi kayo doktor. Okay? Dahil mapapahamak kayo o yung inyong alaga. Okay? Pangalawang katanungan po, pwede po bang maging resistant yung infection ng kuting ko kahit tama naman yung dosage ng antibiotic? Okay. Pwede pa rin po, lalong-lalo na, di ba, kung tama ang dosage. Pero hindi ka pa rin sumunod kay Doc. Halimbawa po, gumaling yung pusa mo dahil dito sa reseta na to na binigay ko. Okay? Pagkatapos ng 6 na buwan, sinipon na naman yung pusa mo. Dahil nga gusto mo ngayon magtipid, hindi na ako pupunta kay Doc Jomar kasi naalala ko pa tong gamot na to na binigay niya, mabisa to Binigay mo ngayon dahil sabi mo, pwede pa to, gamitin ko na to. Okay? Ang tanong ngayon, gagaling nga. Pero sa susunod, pagkatapos uli ng 3, 6 na buwan, sinipon, nagtae yung aso mo, at binigay mo na naman niya ang antibiotic na yan, wala na po. Magkakaroon na sigurado ng resistance. Napakataas po ng rate kapag hindi nyo tinama yung inyong pagbibigay ng gamot, ng antibiotic. Sumunod po kayo sa doktor. Pakiusap lang po. Dahil pag tumanda po yung aso ninyo, at wala na maisip si Doc na gamot dahil lahat ay hindi na tumatalab, ano pong gagawin natin? No? Iiyakan natin. Yan ang nangyayari po dito sa clinic ko dahil nga hindi nakikinig. Okay? Tipid ng tipid. Tama naman po, pero wala po na akong magagawa. Hindi po Diyos si Doc, di ba? Si Doc ay tutulong lang. Okay? Sana makatulong po ng malaki itong aking kinuwentong impormasyon. Napaka-importante nito. Okay? Pangatlong katanungan po, Doc,
Paano po gumagana yung antibiotic sa katawan ng pet at paano nagiging ineffective kapag resistant na? Okay? Yung bacteria po kasi ay may sarili siyang brain. Ibig sabihin, may sarili siyang behavior. Pag nakikita niya po na marami na yung paulit-ulit na gamit ng gamot, naaalala niya yun. Sinustore niya yan sa kanyang brain. Okay? Ngayon, ginagawa niya, nagde-develop siya ng mekanismo sa katawan niya na labanan yun. Okay? Ang galing po. Parang may sariling utak po itong bakterya eh. Okay? Tatandaan niya yun. Pag paulit-ulit na ginagamit, para siya nag-mutate, nagde-develop siya ng para labanan itong gamot na antibiotic na to. Ikakalat niya yun sa buong katawan para yung mga cells natin hindi na malabanan yung yung ating yung sakit. Dahil wala na ngayon, dahil hindi na ngayon gagana yung antibiotic na binigay. Okay, di ba? Yun, ganun po yung gumagana sa loob ng katawan natin. Kung kaya dapat, pag sinabi ng doktor na 7 araw mo inumin, 7 araw mo inumin. Pag sinabi niyan twice a day mo inumin at 100 milligrams per capsule, sundin niyo po yun. Okay? Isa pong magandang halimbawa dito, masakit na ipin nyo. No? Tapos, nangyari po kasi sa akin ito. Inom ako ng inom nitong gamot na to. Kasi, ito yung binigay ng aking dentista noon. Sumakit na naman, paulit-ulit sumasakit yung ininom ko na naman. Pero, ang ginagawa ko, pag nawala na yung sakit, tinitigilan ko na. Mali pala yun. Ganun din po yun sa aso. Huwag niyong tigilan. 3 araw pa lang, 4 araw, tinigil na kasi nga mahal yung gamot o wala na tinatamad bumili. Di ba? Pag tinigil niyo po yun, maaalala na ng bakterya yun doon sa infeksyon na, okay. Ito yung binigay sa akin noon. Kaya ko ng labanan to ngayon. Isip siya ng paraan para labanan na ngayon. Okay? Sabi ko nga, may sarili siyang isip na. Okay, yan, nakakalungkot. Sana makatulong itong ating pagkwento. Hindi lamang po kasi ito applicable sa aso, sa tao din, sa tao at sa aso. Kaya yung aso nyo ngayon, kailangan yung gumaling din. Paano kung hindi na, wala nang tumatanap? Katulad ng isang pasyente ko. Isang antibiotic na lang ang pwedeng gamitin para sa aso niya. Napakamahal pa. Okay? Ayan, ha? Pang-apat, kung madalas po ba akong nagbibigay ng antibiotic sa puppy ko, pwede po bang itong magdulot ng resistance on future infections? Yes, totoo po yan. Yung sinasabi ko, hindi man ngayon po nyo kayo nagbigay ng gamot, hindi nyo tinapos, kulang ang dosage, sobra o sobra sa araw, wala po kayo makikitang epekto ngayon. O ilang araw, wala pa. Sa pagtanda niya po yun, makakita ng epekto. Kasi pag nagbigay na kayo ako ng gamot sa inyo, sa aso ninyo, tapos hindi gumagaling, sasabihin ninyo, wag sana niyo sabihin na nagkaroon na po ng resistance yung antibiotic, yung bacteria dun sa antibiotic na yun. Kasi hindi ko naman alam na sobra pala binibigay mo o kaya kulang ang binibigay mo. Di ba? Ang gagawin namin, gagawa kami ng test, antibiotic sensitivity test. Di ba? Na syempre may halaga din po yun, pero hindi natin matutuklasan yung tunay na problema pag hindi kami nag-test. Doon namin masasabi ngayon sa inyo kung totoo ba ang sinasabi ninyo na hindi nyo binigyan, hindi kayo nagpasobra, o hindi nyo binitin yung dosage o yung duration of treatment, which is what we have seen in so many of our patients. Ang dami-dami po pasyente ni Dr. Jomar na hindi nagsasabi ng totoo. Diyos ko po, di ba? Nakakalungkot. Lalo pa naman kami, paano kung hindi owner yung aming kausap? Lalo na kung si ate lang, yaya. Hindi naman alam ni yaya kung ano nangyayari. Di ba? Si yaya, bigay lang ng bigay. Minsan tinatamad pa. Sasabihin kay ma'am,
naibigay ko na po samantalang hindi mo binigay. Hirap, no? Hirap po ng problema ng ating mga doktor na veterinaryo dahil nagsisinungaling pa tapos yun naman po ay totoong kwento lamang kinikwento ko sa inyo. Sana po hindi mangyari sa inyo. Okay? Okay? Ngayon, sana po nakatulong yung pagsagot ko ng tanong na yan kasi minsan ako po mahirap po talaga maging veterinaryo sa totoo lang. Bukod po sa hindi nagsasalita yung aming pasyente, kakagatin pa nila kami pagka gumaling sila. Di ba? Nakakatawa, ano? Kasi, tipin mo, pag dinala sa iyo ang pasyente, tapos nakahiga, mahina, nilalagnat, ayaw kumain, syempre mahina siya, hindi pa siya, oh. Pero nung gumaling siya, malakas na ngayon siya, kakagatin ako ngayon kami. Di ba? Ibig sabihin, di ba, wala man lang gratitude dito mga ito. Joke lang po yun. Ano? Kinikwento ko po, ako po'y natutuwa pagka kami nakakapagpagaling ng aming pasyente. Kaya lang, kasama na po dyan sa trabaho namin, ang kakagatin pa kami. Okay? Ang thank you sa amin, kagat. Okay naman po yun. Dahil kami natutuwa. At lumakas ulit, mamagat ang inyong aso. Di ba? Totoo. Galing, ano? Okay? Susunod na tanong po, Doc, may difference po ba sa resistance ng bakterya sa aking infection versus the UTI? Pwede kaya pareho sa pet ko? Naku, parehong-parehas po ito. Kung ang tao po ay nagkakaroon ng urinary tract infection, UTI, ganun din po ang aso at pusa. Lalo madalas sa pusa, UTI kasi po, lagi pong problema ng pusa yan, yung UTI. Kasi bakit niyo po nasabi? Kasi sila po ay bihirang uminom ng tubig. Mahinang-mahina sila uminom ng tubig. Kaya nagkakaproblema sila sa kidney at saka sa bladder kasi nako-concentrate po yung wiwi nila masyado. Kakaunti yung moisture, yung tubig na dumadapo sa katawan nila. Kung kaya't mas prone sila sa urinary tract infection. Kasi syempre, in principle, pag marami kang iniinom na tubig, marami kang i-output na wiwi, mas okay, healthy yung kidneys mo. Pero kapag hindi po ganyan na nangyayari, na hindi nasusunod yung tamang pagkain, o kaya yung pagkain niya nakakakos ng high in salt, yan, UTI po parehas. Okay? So ginagamot din po namin yung UTI katulad nung sa tao, pero kailangan pong sa tao kasi hindi naman pinapalitan yung dieta eh. Diet pwede, pero sa aso, the main problem for the cats and dogs is yung UTI because of the diet. Because of the diet. It's what they eat that makes their urine very, very concentrated. So you have to make sure that the patient, yung aming po pasyente, ay hydrated, painom ng tubig, electrolytes, yung mga ganyan. So para maging healthy yung kanyang pantog at yung kanyang bato, yung kidney. Okay? Next question po. Ito po, na question number 8. Kung hindi po gumana ang first line of antibiotics sa kuting ko, ano po usually ang next step sa treatment? Okay? Yon, yung first line of antibiotics niyo po, syempre, napapansin niyo ilang araw na bakit hindi na i-improve yung kondisyon. So you have to tell your doctor, Doc, this is a situation, what can I do? Diba? Okay, so I usually undergo my patients to a test and make them do the antibiotic susceptibility testing kasi napaka-helpful po nito. Malalaman namin kung anong gamot yung pwede na lang gumana eh. Kasi lalabas po doon kung ano yung mga resistant lalabas. So iwasan namin yung gamot na yon kasi hindi nga tatala pag pinainom namin. So marami naman pong available na gamot. Huwag lang yung paulit-ulit pa iba-iba ng gamot kasi yung resistance napaka-rampant po sa aming mga aso, sa aso din. Tapos syempre, pag hindi mo nagamot ng ilang araw yan, it worsens and it's bad. It doesn't look good. So kami po ay naniniwala, gamutin natin kagad sa lalong madaling panahon, mas mabilis para mas magkaroon na reaction mas mabilis. Alamin po natin kung saan ba resistant yung inyong alaga
para maitama yung gamot. Kasi sayang din po, bili kayo ng bili ng gamot, hindi naman tatalab. So, ano pa yung sayang ang gastos. So, mas hindi kayo makakatipid pag gano'n. I-test muna natin antibiotic susceptibility. Okay, so it happens all the time. Okay? So, yung next question po, okay. Doc, may long-term effects po ba sa health ng pets na kapag paulit-ulit na nagkakaroon ng resistant infections? Yes. Okay, ulitin ko po, Doc, may long-term effects ba? Okay. Sa health namin kapag paulit-ulit nagkakaroon ng resistant infections. Okay. Napakadami po ng long-term effects nito sa inyong pets. Kapag hindi kayo nag-ayos-ayos sa inyong antibiotics, okay, pag nag-develop po yung antibiotics dyan, lalo na pagtanda niya na magkakaroon siya ng problema ng pneumonia, okay, magkakaroon siya ng GIT problems, matagal po kami mag-iisip kung ano dapat na antibiotic ang gamitin. Pero kapag kasi nagamit niya lahat ng basic antibiotics, mahirap po makakuha ng panibagong gamot. Okay? Bibilin pa kung saan para lang tumalab sa kanya. So, kailangan, kailangan careful din po tayo sa ating paggamit. Okay? Fair use of antibiotics. Pagka ganyan na nagkakaroon tayo ng mga problema. Okay? Last question po. Pwede po bang maipasa yung resistant bacteria mula po sa pet ng tao at dapat po gawin namin sa bahay para safe? Okay, yes, na ipapasa po. Sabi ko nga po kanina, yung transmission, horizontal transmission, bukod dun sa pag-mutate, may horizontal transmission na ipapasa sa ibang aso, sa ibang bacteria, yung resistance. Kasi, lalo na pag madalas na madalas yun ang gano'n, may lagi nagkakasakit. So, hindi po tama na tira lang tayo ng tira ng antibiotics, turok tayo ng turok sa farm. Na mga babuyan po, ganyan, nagtrabaho din ako sa ganyan. Wala rin pakundangan yung paggamit ng mga veterinaryong technician kasi hindi nila iniintindi, turok lang sila ng turok. Hindi nila iniintindi na maaari pa kaming magka-problema dyan sa ganyan So, lalo na pag nagkaroon na po ng antibiotic resistance. Nakakaawa po yung hayop Pagka ginagamot mo tapos hindi gumagaling. Lalo na yung mga operasyon na hindi gagaling. Kawawa po sila, nakakaawa. Tayo na rin po talagang gagawa ng parang para maipsan nila yung ganitong problema. So, pilitin natin sa ating mga sarili na sumunod sa doktor para daw po dun sa ating mga gamot. Lalong-lalo na po sa antibiotics. Okay? So, hindi na po tayo magtatagal. Ito po yung mga katanungan ng ating agapan. Ito po dito po sa ating programa yung antibiotic resistance, yung ating topic ngayong hapon na ito. Okay? So, mamaya po konti ay tayo po ay magpapaalam at pipilitin natin sumagot pa ng ilang pang katanungan. Mamaya po ilang saglit. So, ibabalik ko po muna kayo sa ating studios. Health Meditation. Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Halika. Ang wika sa Mateo Kabanata 14, talata 29. Sumagot siya, Halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Nang mapagkilala ni Pedrong si Jesus ang lumalakad sa ibabaw ng tubig, naniwala siya ng gayon na lamang, kung kaya't sinabi niya sa Mateo Kabanata 14, talata 28, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Iyon ay kapahayagan ng lubos na pananampalataya.
Sa pamamagitan ni Jesus, mapagtatagumpayan niya ang kanyang pagkatakot. Sinuklian ni Jesus ang kapahayagan ng pananampalataya ni Pedro ng paanyaya, "Halika." Kapag tayo'y dumaraan sa matinding pagsubok, inaanyayahan din tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya. "Halika." Iyon ay salita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Kahit na puno tayo ng takot at pag-aalinlangan, hindi tayo itataboy ni Jesus. Sa halip, palalapitin niya tayo sa Kanya. Wika nga ni Jesus sa Mateo Kabanata 11, talata 28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa iyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." Nakalakad nga si Pedro sa ibabaw ng tubig sa gitna ng malakas na hangin. Naabot ni Pedro ang pinakamataas na antas ng pananampalataya. Nagapi niya ang kanyang takot at nakapangibabaw siya sa kanyang krisis. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtuloy-tuloy ang kanyang pananampalataya. Wala itong sustaining power. Hindi ito nagtagal. Tayo po ay manalangin. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo sa maraming mga pagkakataon ng aming buhay na tinanggihan namin ang iyong paanyaya na lumapit sa iyong harapan. Patawad din po sa maraming pagkakataon na napangungunahan kami ng aming takot, ng mga pangamba sa aming mga buhay, kaya hindi kami lumalapit sa iyo. Patawad rin po kung may mga pagkakataon na hindi sapat yung aming pagtitiwala sa iyo at nawawalan kami ng pananampalataya. Kaya naman sa pagkakataon pong ito, dalangin namin na kung sino man po ang nahihirapan, mayroon pong pagkabalisa, mayroon pong alalahanin sa kanilang mga kaisipan, makahanap sila ng kapayapaan at encouragement mula sa iyong salita dahil lagi kang bukas upang tulungan kami sa lahat, Panginoon, ng pinagdadaanan namin. Nawa po kayo ay aming maging Diyos, pagkatiwalaan namin kayo sa aming buong buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Glosaryo Mediko. Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal. Glosaryo Mediko. Beta-lactamase. Ito ay isang enzyme na ginagawa ng ilang bakterya para maging resistant sa ilang antibiotics. Muli ang ating glosaryo mediko, beta-lactamase. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro. Muli po tayo nagbabalik dito po sa ating topic sa Doctors Online. Isa na naman po Lunes to, no? Salamat po. At kayo po ay nakikinig at sana ay matandaan nyo lahat kung kinuwento ngayong hapon na to. Dahil ito po ay nakaka-relate tayo bilang mga mamamayan, mga tagapay. Dahil applicable po ito sa tao at hindi lang sa hayop. So kung tayo nga hindi natin masunod bilang tao, paano pa dun sa gagamutin nating alaga natin? Okay? Nagpapasalamat ako kayo po ay nakinig ngayong araw nito. Sumama kayo dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DCAS, FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga katuloy. Salamat kina Phil Tapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, sa ating Proddex na sina Reggie Villena, John D. Reyes, Nathaniel Peralta at Benjo Morano. Salamat din po sa RTVs na sina Aileen Valdez, Angelica Calaya, Bong Chica, Wenmark Balatukan, at Jabez Mansil. Thank you din po sa ating broadcast engineers at Bokawe Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online lagi tuwing Lunes. Ako po, Dr. Jomar Castro, ang inyo pong veterinaryo. Sana po nakatulong ako ngayon sa inyo, lalo na sa inyong mga alaga. Nagpapasalamat po ako at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng ating kalusugan dahil ito lang po ang ating kayamanan. Maraming salamat po. Alagaan niyo po ang ating mga pets. Mabuhay po kayo lahat. God bless po at maraming salamat po. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi
o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.